Proverbs chapter 16, verse 20. Amen. Say amen po kapag nariyan na kayo. Ayan, sabay-sabay po nating basahin. Proverbs chapter 16, verse 20. Ready? Read. He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. Let us pray. Ama namin Diyos, dakilat, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupulit ng pasalamat po sa iyo at nananambahan sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, sa hapon pong ito, sa araw pong ito. At kami po ay humiling na iyo po kaming kapuspusin po ng Diyos na Banal Espiritu, malaya pong kumilos ang Banal Espiritu sa bawat isa po sa amin for enlightenment and encouragement, Panginoon. Nang bigay po ng kaunawaan po sa bawat isa po sa amin patungkol po sa kaliwanagan ng mensahe po ng iyong banal na salita. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, kausapin niyo po bawat isa po sa amin at ang mensahe pong ito, nawa, Panginoon, ay hawang ko po sa pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Ito po magpala at gamitin niyo lamang po ko, Panginoon, bilang isang bibig na maggamit sa makapayagan po ng iyong banal na salita. Ikaw po siyang kumilos at magpala po sa bawat isa po sa amin this afternoon. So, pangalan po namin is Cristo. Ito pong aming samot dalangin at pasasalamat. Amen. 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 Once again po, the title of this message, Choose to be Happy. Choose to be happy. Piliin po natin na maging masaya. Amen. Ayan. So dito po sa atin pong binasa, it is the wisdom from King Solomon. Na si King Solomon po, pinagpala po ng Diyos, na pinagkalooban po ng wisdom. Nung siya po ay pinagpala po ng Panginoon, at siya po ay binigyan ng pagkakataon na humiling kung ano po ang kanyang nais po na makamtan po mula sa Panginoon, ang binigay po sa kanya, ang hiningi niya po sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ko ng knowledge and understanding. Yan po ang kanyang hiningi at kaya po siya po ay nagkaroon po ng great wisdom. At kasunod na po nun, yung kanya po mga natamasa po sa kanyang buhay. Yes. And it is the wisdom na i-share po ni King Solomon sa bawat isa po sa atin. Na upang sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, magkaroon po tayo nitong golden wisdom po na ito na magagamit po natin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Amen. At inuro po sa atin ni King Solomon that it is good to always choose to be happy. Ayan. So dito po sa ating binasa, nakita po natin na siya daw po na kayang i-handle lahat ng matter. Matter, pag sinabi po matter, ito po yung sitwasyon, usapan, mga bagay-bagay na dumarating sa kanyang buhay. Kapag nagawa daw po ng isang tao na ma-handle po ito ng wisely, marunong, matalino, he shall find good. Makakasumpong siya ng mabuti. Amen. At makikita po natin dito, mga kapatid, ito masisentruhan po natin, and whoso trusted in the Lord, happy is he. Happy is he. So in this message, mga kapatid, nawa, makita po natin, malaman po natin kung ano po ba yung madalas na rason kung bakit ang isang tao nagiging hindi masaya. Na kung bakit ang isang tao nawawalan ng kasiyahan. Makita po natin yung rason why we become unhappy. And also nawa sa message po ito, ma-remind po tayo, is a reminder also for us to be happy. And also mga kapatid, this message is also give us realization in order for us to remain or restore our happiness. Amen. To remain, kung masaya ka ngayon, mas maintain mo at mapalagian na masaya ka. At o kaya naman kapag wala ka ng kasiyahan ngayon, wala ka ng ngiti sa labi mo ngayon, na nawa, magkaroon tayo ng realization na paano ma-restore, paano maibalik yung dating saya, yung dating ngiti sa labi, yung dating ngiti sa labi ni Sister Clarice, dating ngiti sa labi ni Sister Kyla, ni Brother Lian, ni Nanay Rosit, ni Tita Talma, ni Pastor, ni Mami Love, ni Sister Pau, and whosoever. Lahat po tayo nakakaranas po ng iba't ibang sirkumstansya po sa buhay na paaring mag-alis po ng ating kagalakan at ngiti sa ating labi. Marami po tayong mga sitwasyon na nararanasan, marami po tayong na-experience. So this whole week, I know that every one of us, marami pong na-experience. Na nung pagising mo, ang saya-saya mo, may dumating na sitwasyon sa buhay mo na nag-alis ng ngiti sa labi mo. Yes. Marami po tayong karanasan, marami po tayong experiences. At until now, I know that every one of us, mayroon mga tinatago-tago, nililihim-lihim na
dahilan kung bakit hindi makangiti ng maayos. Kaya nga mga kapatid, this passage reminded us, choose to be happy. Ang pagiging masaya mga kapatid, nasa pagpili. Nasa atin po yung pagpili kung pipili natin maging masaya o maging malungkutin. Nasa pagpili. Life is a matter of choice. Life is not a matter of destiny. Life is a matter of choice. Wala pong pinanganak na malungkot. Wala pong pinanganak na malungkutin talaga by nature. Pinanganak tayong lahat umiiyak, tama yon. Pero hindi, that's mean na lahat tayo talagang malungkutin by nature. At wala namang tao na by nature talaga, ay karakter kasi talaga niyan, malungkutin siya. May naalala po akong kapatid, at talagang kapag yun umiti, talagang dapat i-capture mo agad. Yes. Dapat wag mo mapalapas kasi pag gumiti, pag nalingat ka, hindi mo makikita ang ngiti. Yes. Binabawi agad. Matipid. Kaya nga, minsan po, sa ilan sa kapatiran po natin, talagang inaabang-abangan natin kapag gumiti siya. Gumiti siguro. Talagang, kasi bihira gumiti eh. So magkaganon, makita natin mga kapatid, na ang happy, yung happy is the expression ng contentment o kaya naman appreciation sa pagiging well-being. Yan, based sa dictionary, yun po yun. Kapag masaya ka kung ano ka, in your well-being, so yan expression na masaya ka. And also kapag content, yan ay nagpapakita na masaya ka. And also, yung na-appreciate mo yung situation, appreciation, acknowledgement. Kapag meron ka po niyan, makikita sa mukha mo na meron kang ngiti. So, ano po ba yung commonly reason bakit nawawala yung ngiti sa ating labi? There are two major reasons kung bakit minsan at madalas nawawala yung ngiti sa ating labi. Weariness. Weariness. You're weary. Kapag tayo po ay pagod, napapagod, madalas po nawawala po yung ngiti po sa ating labi. Right. Yung pagod, ito po ay normal na nangyayari sa atin kasi marami tayong nararanasan po sa buhay. Napapagod sa trabaho, sa gawain, sa obligasyon, sa pang-araw-araw, sa pamilya. Kailangan magtrabaho, kailangan to kailangan talaga eh. So kapag tayo po ba, ikaw ba, pagod ka na ba? Pagod ka na ba sa sitwasyon? Pagod ka na ba sa pang-araw-araw na pagpasok sa school? Pang-araw-araw na assignments? Si sister po, sabi niya, bakasyon kami, pero parang hindi bakasyon kasi ngayong bakasyon, magre-research pa din kami. Nakakapagod, nakaka-stress. Nakakapagod. Oo naman. Nakakapagod daw. Trabaho, nakakapagod. Araw-araw na lang ba? Ganito na pagpunta kami sa Laguna. Nakita ko po doon, grabe po lang environment po sa Laguna. Doon naisama ko nila Kuya Frank. Kasi nakita ko po yung Laguna, mayroong certain place doon, bukid pala yun, then ginawa siya mga pabrika. Talagang ang lalaki ng property, ang lalawak. At meron po doon isang lugar, doon po nag-i-stay yung mga nagtatrabaho po doon sa mga factories. Parang isang village na yun eh. Na mga, lahat daw yun, sabi ni Kuya Frank, ay lahat mga yung mga parentahan na bahay, mga up and down. So lahat talaga doon pala pinaparentan. Siya nga daw, balang araw gusto niya rin daw magtayo ng tawag nito, yung parentahan daw doon kasi talagang grabe. Hindi nawawala ng customer. At nakita ko po doon, kala ko ordinary yung lugar lang. Pero nakita ko po yung bahay, yung lugar po na yon, sobrang busy na lugar. Na parang bang hindi mo makitang normal ang mga tao na yung bang normal na nag-uusap, normal na nagsama-sama. Sobrang busy po ng mga tao. Kami kanya-kanya silang pupuntahan, may kanya-kanyang ginagawa, may kanya-kanyang pinagkakaabalahan, may kanya-kanyang pinaghahandaan. So, ganun po ang environment, trabaho. Kaya si Brother Schloss din, nakausap ko din po, sabi niya, ay grabe niya, grabe dito. Alam mo, gigising ka, pag gising mo, prepare ka, trabaho, pag uwi mo, magpapahinga ka, tapos pag kinabukasan na naman, prepare talagang, ganun, rotation, nakakapagod.
So ganun po ang buhay. Sabi nga ni King Solomon, ang buhay puno ng pagtatrabaho. Kailan mawawala ng pagtatrabaho? Kaya nga po sa pagtatrabaho, it is normal na mapapagod tayo. At kaya nga po, it is normal din po sa tao na kapag napapagod, nawawala yung ngiti sa labi. Ano po ba yung kinakapaguran po natin ngayon? Yung obligations ba natin? Yung bang situations natin? Yung lugar kung nasaan tayo? Baka napapagod na tayo sa kung anong madalas po nating pinagkakaabalahan. Ang weariness po mga kapatid, hindi lang po sa trabaho. Even in hard circumstances sa buhay. Na ba yung, alam mo yung buhay na may mga pagsubok, bakit kaya palagi na lang may pagsubok? Parang maigi pang mabatay, maigi pang waksin ang buhay na ito. Sawa na ako sa buhay na to. Marami pong tao nagbibigti. Noong nakaraang taon lang po, marami pong records na nagpakamatay. Noong year 2019 to year 2021, nung kasagsagan po ng pandemic, marami pong tao ang nagbigti. Marami pong tao na nagpakamatay. At ito nga po yung situation po, kwento ni Pastor JR sa Bible School. Meron daw kakilala yung kapatiran po nila na nag-live pa daw po na nagbigti. Nag-live sa Facebook. At pinakita niya kung paano pag-prepare nung panali niya, yung pambigti niya, sinabit niya. Habang nagpi-prepare siya, inaano niya yung niya, sinasabi niya yung sama ng loob niya. Pero ganito niya yung ganito palagi ginagawa sa akin ng asawa ko, ganito, puro na siya problem. Bigat ng buhay na to, mabuti pag ganito, ganyan. Hanggang sa binigti niya yung sarili niya. Kita-kita po sa video, marami nakakapanood. Walang umaga po na nakaagaw. Binagbigti po siya. Then mabuti na lang nga daw po, nalobat yung cellphone kasi hindi na nakita yung pagkisay-kisay nung nawala na ng hininga. So yun po nakakalungkot na situation na kapag ang tao po napapagod, hindi lang po naalis yung ngiti sa labi, and worst, binabawi niya na po yung kanyang buhay na hindi naman siya nagbigay ng buhay niya. Right. Kaya nga mga kapatid, ganyan po. Kapag napapagod sa hard circumstances, mahirap. Mas mahirap. Kapag napapagod ka na sa mga problemang dumarating sa buhay mo. Kaya nga, naunawaan ko po, bawat isa po sa atin may mga hard circumstances, may mga bagay po na pinagdadaanan po sa buhay na mahirap. Pero mahirap po mga kapatid kapag wala ng hard circumstances. Kapag wala ng pagsubok. Kasi bakit? Walang growth. Sabi nga po niyan, no pain, no gain. Nung kami ni Brother Leon, nag-exercise man niya kami. Kasi for health sake din. Kasi para balance po physically, mentally, spiritually, kailangan balance. Kasi kailan pa natin iingatan kalusugan natin kapag may rheuma na, kapag may iniinda ng sakit. Sa kaya, minsan sa fellowship namin, talaga ganyan, pag nasaktan ka na, ganyan talaga yun, may gain yan. Yes. No pain, no gain. Kung wala pong gain, kung walang sakit, wala kang na-experience na yung talagang nasaktan ka, napapagod ka, wala pong growth. Kaya nga, expect po natin mga kapatid kung bakit nakaranas tayo ng mga problema. Kasi para sa growth natin eh. Pero kung mapapagod tayo, mas mahirap. Kaya nga mga kapatid, weariness. Also, napapagod din minsan tayo sa paulit-ulit na cycle ng buhay. Sitwasyon. Bakit, naalala mo ba? Nung unang pagpasok mo sa simbahan, para bang sobrang ganda ng lahat ng nakikita mo. Ang ganda ng suot ni pastor, ang ganda ng galawan ni pastor, ang bait ng mga kapatid, ang ganda ng karakter ng mga kapatid, ang ganda ng church, parang kahit pero appreciated mo, ang ganda ng salita ng Diyos, ang ganda ng mensahe, ang ganda ng panalangin, ang ganda ng awitan. Pero bakit habang tumatagal parang nawawala yung excitement and appreciation? Right. Kasi napapagod. Napapagod sa paulit-ulit na ginagawa. Boredom. Naboboring na. Kaya ang isang Kristiyano, ang isang tao kapag naboboring na, nawawala na yung kasiyahan. Right. Naalala ko nga po noon, sabi ko kay mama, ako talaga pag nagkaroon na ako ng cellphone, talaga magiging masaya ako eh. Kasi nakikita ko yung mga classmate ko, ang saya-saya nila kapag nag-cellphone sila. Pero alam mo yung, magsasawa ka din pala. Yes. Iwan ko sa inyo kung nagsawa na kayo. Pero dumating sa point na kahit anong bagay na tinatangkilig natin ngayon, kapag palagi yun, darating sa point na maboboring ka. Kung wala appreciation, wala acknowledgement, maboboring.
mapapagod. Kaya nga mga kapatid, nakakapagod. Weariness. Lahat po tayo napapagod kasi lahat tayo may energy. Ang energy po nalulubat. Kaya nga, naalala ko po yung prayer nung psalmist na He restored my soul. He restored my soul. He led me in the paths of righteousness for His name's sake. Ang Panginoon po nagbibigay ng pag-charge. Kasi napapagod talaga eh. Yan ang nature po ng tao. Yan po ang kailangan po ng tao. Napapagod. Right. And also, minsan po napapagod tayo sa mga nakakasalamuhan nating tao. Napapagod ka sa madalas na na-open ka, madalas na nasasaktan ka, madalas na nakikriticize ka. Pero kapatid, ito just to settle lang, ang kailangan po natin sa pag-growth, kailangan natin sa paglago, hindi po compliment, kundi criticize. In order for us to grow, hindi po compliment ang kailangan natin. Ang kailangan natin criticism. Hindi compliments, kundi criticism. Right. Ang compliments po parang candy yan. Ang sarap pakinggan, ang sarap marinig, pero hindi ka lalago kapag palagi kang pinipraise, kapag pinipraise ka. Actually, ang makakapagpalago sa atin, kapag tayo po palaging natutuwid, kapag tayo po palaging nare-reprove, nare-review at na-correct. Yan po ang para sa atin ay lumago. Kaya nga po ang salita po ng Diyos, masakit marinig. Ang salita po ng Diyos, nakakasakit. Minsan sinabi natin, grabe naman, judgmental masyado si pastor. Pero hindi naman pastor na sinasabi niya lang, masyado naman judgmental si preacher. Masyado naman maigpit, masyado naman strict. Pero yan po talaga para lumago tayo at para magtumibay tayo at para maging worthy tayo na pagpalain ng Panginoon. Pero kapag napagod tayo, walang gain. Kaya nga mga kapatid, pag napapagod tayo, magpahinga lang. The number one reason kung bakit nawawala ang ngiti sa labi, weariness. Napapagod. Weary. And also, number 2, worry. Worries. Kapag tayo po balisa, kapag tayo po maraming kinakabalisaan, iniisip, pinag-aalalahanan, pinag-aalanganan, tayo po ay malulungkot. Mawawala ang ngiti sa labi. Worry. Are you still worrying your worries? Nababalisa ka pa ba sa mga bagay na kinababalisaan mo? Madalas po na nababalisa po tayo sa mga pangangailangan, needs. Kapag tayo po nababalisa na, mawawala yung atin pong ngiti sa ating labi. Worries. Ano ba worries? May sakit. May karamdaman. Kailangan ng kagalingan. Ano ba to? Baka ikamatay ko na to. Mahirap kapag may sakit. Mahirap kapag nasasaktan. Worries. Hanggang kailan ko ba ito titiisin? Baka wala ng gamot, baka wala ng kagalingan. Hanggang kailan ba? O kaya naman yung may kamag-anak na may sakit, may kamag-anak na nahihirapan, kailan ba? You are worrying anytime, every time, anywhere. Mahirap po kapag palagi tayong nababalisa sa pangangailangan for health, financial. Kapag tayo nababalisa sa pangangailangan financially, pangangailangan, wala ng pera, walang pambili, wala tayong ganito para tayo mabubuhay. Kapag palagi po tayong nababalisa, mga kapatid, sa mga bagay-bagay na pangangailangan natin, mawawala yung itik sa labi. Amen. So kaya, needs. And also mga kapatid, kapag yung in needs ng mga solution sa mga problema, ano kayo solusyon sa problemang ito? Kaiisip, ano kaya magagawa nating solusyon sa problemang ito? Paano natin ito masusolusyonan? Kailangan natin ito solusyonan. Pag ikaw po nag-iisip ng solusyon sa problema mo, mahirap. Nakaka-stress. Kaya, needs. And also mga kapatid, worries, kapag yung mga bagay po na naiisip natin, mga sitwasyon na naisip natin yung future, yung gagawin natin,
yung mangyayari sa future, ano na kaya ako after 6 years, ano na kaya ako after 6 months, may makakain pa kaya kami, ano kaya sitwasyon, ano na kaya ako, ano kaya mangyayari sa mga anak ko, ano kaya mangyayari sa mga apo ko, ano kaya mangyayari sa pamilya ko, sa darating na mga panahon. Masaya pa ba kami magsasama-sama? Hindi pa nga nangyayari, problema na. Kaya nga sabi nga ng Panginoon in Matthew chapter 6 verse 34, take no thought for the morrow shall take thought of itself, sufficient unto the day is the evil thereof. Kasi even the disciples, hindi lang po mga needs ang kinababalisaan nila. Even yung future, kinababalisaan din po nila. Kaya nga tayo mga kapatid, madalas, hindi pa nangyayari pero pinoproblema na natin. Yan ang problema sa atin eh. Worries. We are often worrying the things that are not happened yet. At also, nababalisa din tayo dun sa mga past failures natin. Na yung mga kamalian natin noon, yung mga maling desisyon natin noon, yung mga pagkukulang natin, yung mga hindi natin nagawa, we are still worrying. Yung mga bagay po na nakalipas na. Kapag wino-worry pa natin until now, yung mga nakalipas na, yung mga nakaraan na, magiging kabigatan yun sa atin. Right. Kaya nga, sabi nga po sa isang saying, that past is history. Tomorrow is mystery. But today, it is a gift. Therefore, it is called a present. Ang present po mga kapatid, ang ibig sabihin niya in dictionary, gift, regalo. Present and gift. Kaya po, present po ang tinawag po ngayon. Kung ano po yung presente, regalo po yan. Regalo. Kasi bakit? It's a new opportunity para po maayos tayo. It's a new opportunity para matuto tayo. It's a new opportunity para lumago tayo at pagpalain tayo. Maayos yung mga nagpagkakamali at natama yung mga mali. Present. Kaya nga mga kapatid, ano pa? At kakabalisaan natin yung mga nakalipas. Ang nakalipas, nakalipas na. Back is back. Past is past. Never come back. Kaya nga po yung madalas po na namin, nung ako po ay sa kabataan pa. Pero kabataan pa naman ako ngayon. So noon, naalala ko lang, kapag talagang may nangyari, gustong ibalik, madalas namin sinasabi, past is past. Never come back. Totoo naman. Kaya sabi nga ni Pastor kanina, kailangan lang natin mag-move on. Kaya sabi ng Apostol Pablo, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Kasi po, hindi na maibabalik ang nakaraan. Amen. Pero may presente tayo. May regalo ang Diyos sa atin, present. Kaya, sa atin, kung we were still worrying or worrying. Kapag tayo po palaging iniisip natin, pagod tayo, iniisip natin yung mga bagay na problema natin, we are being worried, we are being weary, mawawala yung ngiti sa labi. Kapag wino-worry natin mga kapatid, so sa bawat pananambahan nga, kapag tayo still worrying, kapag sabi nga ni Pastor madalas na i-remind sa atin, na kapag mananambahan tayo, isettle natin sa labas yung mga problema, yung mga alalahanin. Kasi mahirap pakakahadlang sa atin kapag nananambahan tayo, may mga iniisip tayong kabigatan problema. Umalis ako sa bahay, nag-away kami ng asawa ko. Umalis kami sa bahay, hindi ako nakapag my day. Dapat nakapag my day ako ngayon, Happy Lord's Day. Umalis ako sa bahay, wala kaming ulam mamaya eh. Dapat nakapagluto na muna ako. Dapat nakapaglinis na ako. So, hanggang ngayon, namumroblema pa din, may problema pa din, hindi pa din naayos eh. Kapag nasa loob po tayo ng church, dala-dala pa din natin yung mga worrying natin sa labas. Mawawala yung ngiti natin sa ating labi. Kapag we are still worrying sa mga bagay po na hindi natin control, may hirapan po tayo. Kaya nga mga kapatid, it is always good to be reminded that we cannot control our circumstances, but we can control our responses. Hindi natin kaya kontrol ng mga sitwasyon sa buhay natin.
Hindi natin makukontrol ang mga bagay na dapat mangyari. Pero kaya natin kontrolin kung ano ang magiging response natin. Amen. Kapag napapagod tayo, ano ba pipiliin mo? Magwala ka ba? Magdabog ka ba? Umiyak ka ba? Choose to be happy. When we worry and being worried, kapatid, choose to be happy. Amen. Kaya nga mga kapatid, na ipaalala po sa atin ni King Solomon, he that handleth matter wisely shall find good. Hindi natin alam kung ano mga mangyayari sa atin mamaya. Hindi natin alam kung anong kakarapin natin sa araw ng bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari after nito. Amen. Marami tayong may experience. Masaya ka ngayon, na-enjoy mo yung presente mo, pero hindi natin alam kung ano makakaharapin pa natin. May nasolusyonan tayong problema ngayon, may nalampasan tayong pagsubok ngayon, pero hindi natin alam kung ano sasagupain natin kinabukasan. Hindi natin alam kung ano ang mga maari pa natin maging kabalisaan sa araw ng bukas. Hindi natin alam kung ano mga maaring mag-ubos, mag-drain ng energy natin, ng kalakasan natin sa araw ng bukas. Pwede tayong mabalisa sa araw ng bukas, pwede tayong mapagod sa mga gagawin natin sa araw ng bukas at sa mga susunod pang araw. Pero mga kapatid, it is a reminder for us, he that handleth a matter wisely shall find good. Hindi natin kontrolado ang sitwasyon natin sa ating buhay. Hindi natin kayang baguhin ang mga mangyayari sa ating buhay. Yung makakaharapin natin mga pagsubok, kung ano mga problema. Pero ito mga kapatid, pwede nating kontrolin kung ano magiging reaction natin, kung ano magiging response natin. Kaya, it's always good to consider, choose to be happy. Piliin natin maging masaya. Ano bang pinagdadaanan mo ngayon? Makakatulong ba kung magmumukong tayo? Makakatulong ba kung Right. magagalit ka? Makakatulong ba kung mababalisa lang tayo? Makakatulong ba kung iiyak ka lang? Makakatulong ba kung anong bagay na magiging negatibong emosyon ang i-express natin? Amen. Magwawala ka, magdududa ka, magmumurmur ka, titigil ka na lang? Ayaw ko na! Makakatulong ba? Mag-grow ba tayo? Ano makakatulong sa atin? Maging masaya. Choose to be happy. So kaya mga kapatid, maging reminder po sa bawat isa po sa atin this message, bakit mahalaga na sa bawat sandali ng ating buhay, piliin natin na maging masaya. Why? Number 1, because it is a command. Ito po ay utos. Utos po sa atin ng Diyos na talagang dapat maging masaya tayo. Amen. Kaya nga sabi ng Apostle Paul in his letter, Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Amen. Sinasabi ko sa inyo, magalak kayo sa Panginoon, at sinasabi ko muli, magalak kayo. Napakalaga na palaging magalak tayo at may galak tayo sa ating Panginoon. And 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, sinabi po doon, rejoice evermore. Pag sinabing rejoice evermore mga kapatid, anumang circumstance sa buhay, anuman pinagdadaanan mo, anuman ang mahirap na sitwasyon, anuman nakakapagod na sitwasyon, anuman mga alalahanin at dapat alalahanin, pero mahalaga pa din na tayo po piliin natin na maging masaya. Choose to be happy. It is a command. Inutos po sa atin ng Diyos na kailangan maging masaya tayo. Number 2, bakit napakalaga na piliin natin na maging masaya? Because it is crucial. Ito po ay napakahalaga. Mahalaga po mga kapatid na sa bawat isa po sa atin maging masaya. Ano pong sabi ng Proverbs chapter 15 verse 13? Proverbs chapter 15 verse 13, a merry heart maketh a cheerful countenance, but by the sorrow of the heart the spirit is broken. Na makikita po natin mga kapatid, kapag masaya tayo, a merry heart maketh a cheerful countenance. Kapag masaya ang isang tao, makikita yan sa muka. Makikita sa muka ng isang tao kapag siya ay masaya. So ngayon po, nakikita ko po, some of you, kung masaya,
na nakikinig ng preaching. Makikita ko rin po kung sino-sino ang nai-enjoy na pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Nakita nyo rin po ako kung masaya ako, kung malungkot ako. Nakikita po natin bawat isa. Na-interpret po natin ang bawat isa kung masaya o malungkot. Galit o pagod. Amen. O may kinababalisaan. Nakikita po na-interpret po natin through our facial expression. Kaya sabi nga ng Panginoon Jesucristo, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Right. And also the face express it. Kung ano po nasa puso natin, yan po yung lalabas. Kaya it is very crucial na maging masaya tayo kasi pag masaya tayo, nagagawa natin mag-influence ng positivity sa iba. It is very crucial kasi kapag masaya tayo, nagagawa natin makapag-encourage sa iba. Napakaganda at napakahalaga mga kapatid na tayo po ay maging masaya kasi kapag tayo po masaya, magkakaroon tayo ng magandang impact sa iba. It is very crucial in order for us to have positive influence. Positive encouragement, so become encouragement and also positive impact. Kaya nga mga kapatid, it is very crucial. Why? Sabi nga po sa Proverbs chapter 17 verse 22, it is very true. Proverbs chapter 17 verse 22, a merry heart doeth good like a medicine, but by the broken spirit drieth the bones. Hindi lang po naka-apekto mga kapatid spirituality, mentally, influentially. Naka-apekto din po mga kapatid sa ating physical na katawan. Naka-apekto mga kapatid, hindi lang spiritual, kahit po sa ating physical, naka-apekto rin po kapag tayo po hindi na masaya. Right. Kapag tayo po walang ngiti sa labi, why? Kasi magkakasakit ka. Dry the bones. A merry heart doeth good like a medicine, parang gamot po kapag masaya ka palagi. Amen. Alam niyo po, according po sa research, yung taong masayahin, yung taong palaging nakangiti, yung taong palaging tumatawa, siya po ay humahaba yung kanyang buhay. Nakakahaba po ng buhay kapag palagi po masaya. Yeah. Kapag malagi pong tumatawa. It is scientifically proven that a merry heart doeth good like a medicine. But by the sorrow of the heart, but the broken spirit drieth the bones. Kapag po malungkutin tayo, makita mo, tignan nyo kapag malungkutin po ang isang tao, hindi mo lang yun makapag-ayos ng posture. Hindi yun makaupo ng maayos. Hindi makaupo ng matuwid. Bagsak. Di ba ganyan? Letter C ang katawan. Yuko, nakayuko, bagsak ang muka, malumbay. Kapag ganyan po tayo pag hindi masaya Kaya hindi healthy sa buto. And also hindi healthy sa ating katawan. Kaya mga kapatid, one time, mayroong isang pasyente pupunta sa hospital. Then, kailang balik siya sa hospital Kasi walang findings. Hindi alam kung anong sakit. Hindi naman nakulam, hindi dahil manasibang. Wala namang physical issues. Pumunta sa psychologist. Ay ito niya, punta ka doon sa psychologist, ni-recommend ng doktor. Sabi ng psychologist, ito sakit mo, malungkutin ka. Mm-hmm. Ang gamot, maging masaya ka. Amen. Kaya nga, ang simpleng pagiging masaya, affordable, hindi mahal na gamot ang pagiging masaya. Hindi siya mahirap hanapin. Kailangan mo lang piliin. Choose to be happy. Kaya nga mga kapatid, magiging healthy tayo, well-being, kapag natutunan natin maging masaya. Kapag natutunan natin ngumiti, simpleng ngumiti lang. Minsan lang kasi talaga kailangan natin para ngumiti. Ano sabi mo? Yung kulay pula? Para makangiti tayo ng maayos? Yung nilalagay sa brush? Hindi Colgate. Happy. Hindi makangiti ng maayos kasi kayo ulam ko? Natong kasi ulam namin. Hindi makangiti. Alam nyo, naalala ko nung bata pa ako, gusto ko talaga bumili ng Happy Nut Paste. Pero palagi naming nabibili Colgate. Kasi pag mapunta sa tindahan, pabili nga po ng Colgate. Yan po yung Happy. Tinuro ko na nga, sinabi ko pa Happy.
Tapos binibigay sa akin Colgate, hindi naman ako makasa kasi mapagalitan ako, naputol na, nagunting na, naibigay na sa akin. Pabili po ng Colgate, yun po, happy. Ganun ka, ano, diba? Kaya nawawala yung, imbis na maging happy ka na, Colgate tuloy. Kaya, ganun po ang, ganun tayo eh. Kaya nasa pagpili lang, kailangan lang nating piliin. Kapag may na-experience tayong sitwasyon, often, nagiging cause para malungkot ka, magalit ka, ano pipiliin mo? Makakatulong ba yung pipiliin mo? Kaya, it is always good to consider na pag masaya tayo, makakatulong. Amen. It is very crucial. Hindi lang spirituality, hindi lang spiritually, kahit mentally, physically, napakahalaga sa atin. Amen. Kaya choose to be happy. Kung sino sa inyo kailangan ng toothpaste, bili kayo ng happy. Si Colgate, supporta naman natin kasi Kristiyano yun eh. Si Colgate. Pero minsan lang, kaya doon sa lalagyanan ko po ng toothbrush, toothpaste, dalawa yun eh. Colgate saka happy. Meron ako toothpaste doon eh. Kapag kasi may Colgate ako doon, dalawang Colgate na sachet at isang happy. Kasi pag talaga minsan may sitwasyon na siguro pagod ako o kaya naman may iniisip. Pag magsisipilyo ako, nare-remind ako ng happy. Kailangan ko ngayon maging happy kasi may medyo nakakapagod na sitwasyon, medyo may nakakabalisang alalahanin o ano man. Nare-remind ako, I need to be happy. Kaya, it's always good to be conscious na kailangan maging happy. Thirdly, number 3, why to become happy? Kasi it is always correct. Palagi pong tama ang maging masaya. Amen. May problema, maging masaya, tama. May pagsubok, maging masaya, it is always correct. Tama yan. Kapag mayroong pangailangan, malulungkot ka ba, mabalisa ba ka? Hindi. Anong tamang sitwasyon, anong tamang bagay, anong tamang reaksyon, maging masaya. Kaya nga, it is always correct to be happy. Amen. Mga kapatid, choose to be happy. So, paano? Paano ba natin mapapanatili? Paano ba magiging ma-remain sa atin, mapanatili? O kaya naman ma-restore kung wala nang, parang mahirap na sa iyo na ngumiti, mahirap nang mag-smile, mahirap nang maging masaya. Paano ba ma-restore? Kung mayroon ka na kung talagang masaya ka until now, ay hindi ko nararamdaman yan, brother dyan, na talagang nalulungkot ako. Hindi ko nararamdaman yan na yung nawawala yung ngiti sa labi ko. Hindi ko maganda po yan. Maganda ma-remain yan, manatili yan. Hindi mawala yan. Pero kung parang, brother dyan, parang mahirap para sa akin ngumiti eh. Ngumiti man ako, pilit. Hindi ko alam kung ngiti pa ba o ano. Kaya nauso yung ngiting aso. Kasi ang aso talaga, hindi mo alam. Tingin mo, nakasmile sa akin, yung pala galit. Kaya, paano? Paano natin mapapanumbalik? Sabi po niyo sa wisdom, he that handleth a matter wisely shall find good. And whoso trusted in the Lord, happy is he. Amen. It's very simple mga kapatid, pagtitiwala sa Diyos. Kailangan lang natin matutunan na magtiwala sa Diyos. Amen. Kapag tayo po natutunan natin magtiwala sa Diyos, ano man mga alalahanin, magaan. Ano man mga problema, madali. May solusyon. Napapagod ka man, mayroong comfort ang Diyos. Naunawaan mo kung bakit nangyayari. Alam mo ang purpose ng Diyos. Kaya nga, it is always good to know, in order for us to be happy, kailangan natin matutunan magtiwala sa ating Diyos. And whoso trusted in the Lord, happy is he. Masaya siya. Magiging masaya tayo. Kaya nga, para tayo maging masaya, trust the Lord's plan. Trust the Lord's plan. Amen. Pagtiwalaan natin yung plano ng Diyos. God never moves without purpose and plan. Hindi po kumikilos ang Diyos, walang paggawa ang Diyos kung wala siya na walang plano. Palagi pong may plano, palagi pong may purpose ang Diyos. Trust the Lord's plan. Sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, the thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end." Kaya nga mga kapatid,
Alam po ng Diyos kung ano ang ginagawa niya sa ating buhay. Alam po ng Diyos kung ano pong layunin po para sa ating buhay. Pansinin niyo po, sinabi ng Panginoon, "For I know the thoughts that I think toward you." Na yung sinasabi niya po na alam ko kung anong iniisip ko sa inyo, ibig sabihin, that's the plan. Alam niyo kung anong pinaplano niya sa atin. Alam niyo kung anong purpose niya para sa atin. Hindi po kasamaan, kundi kapayapaan para sa kaayusan natin. Kaya nga all things work together for good. Minsan po naisip natin parang may mali sa nangyayari sa sitwasyon ko. Parang mali, parang hindi dapat mangyari to sa akin eh. Ano, minsan drama ng Kristiyano, madalas na drama ng Kristiyano, bakit ako pa, Lord? Dapat siya na lang. Dapat iba na lang. Hindi ako deserve nito, Lord. Mabait naman ako. Ano pa gusto natin? Kung hindi ikaw, parang gusto mo ipasa sa iba yung problemang nararanasan mo. Ano gusto mo? May sakit ka daw, parang gusto mo sabihin, kaya ano na lang Lord, kay Sister Clarice ko na tong sakit na ito. Mas deserve siya nito eh, parang gano'n na lang masama naman gano'n. Minsan po naisip natin na ang Diyos nagkakamali sa mga nangyayari sa ating buhay. Kung alalahanin natin si Job, nung si Job po ay tinest, nung si Job po nakaranas po ng samot-saring affliction sa kanyang buhay, pinintulutan po ng Diyos. Kung titignan natin mga kapatid, bago po nangyari na alisin kay Job yung kanyang mga possessions, siya ay mawala ng anak, na mawala yung mga ari-arian niya, na mawala yung magandang kalusugan niya, nagkaroon siya ng sakit, and even i-persecute siya ng kanyang friends and yung kanyang asawa, na bago yung nangyari mga kapatid, makikita natin na yun ay pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa kanya. Amen. Sa paanong paraan? In chapter 1, nakita natin, nagpaalam si Satanas sa Panginoon. Kaya mo lang naman pinagpapala si Job kasi si Job, kaya lang naman naging matapat sa iyo si Job kasi pinagpapala mo siya. Subukan mo, huwag mo siya pagpalain. Sabi mo, sige, subukan mo ang likod kong si Job. Kita natin, nagpapaalam si Satanas sa Panginoon. Amen. O, ganito gagawin ko, hindi pa yan ganito, kailangan lang talaga niya magkasakit Laman sa laman. Ang tao, gagawa niya lahat, maprotektahan lang kanyang laman. Sabi na po, sige, subukan mo siya, huwag mo lang siya papatayin, huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. Pinapahintulutan ng Diyos. Kaya ano man mga temptations na na-experience natin sa ating buhay, ano man mga trials, lahat yung pinapahintulutan ng Diyos sa atin. Kasi bakit? Para lumago tayo, para magtumibay tayo, at para pagpalain tayo. Amen. Kaya trust the Lord's plan. Palaging mayroong plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. The thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Trust the Lord's plan. Ano man na-experience natin sa buhay, ay alam ko gumagawa ang Panginoon sa buhay ko. Alam ko ano purpose ng Panginoon sa akin. Pagtiwalaan ko lang siya kasi alam ko maganda ang future ko kapag pinagtiwala ko sa Panginoon. Trust the Lord's plan. And also mga kapatid, trust the Lord's procedure. Trust the Lord's procedure. Mahirap po pagdadaanan natin mga kapatid para po sa brighter and better future. Pagtiwalaan natin kung paano kumikilos ang Panginoon. Pagtiwalaan natin kung ano ang kaparaanan ng Panginoon. Amen. Sabi nga po sa Psalm 37 verse 23, the steps of the righteous are ordered by the Lord, and He delighted in His way. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His ways. Makita natin mga kapatid, the purpose to be, the secret to become delighted, yung maging masaya, sundin ang kaparaanan ng Panginoon. Ang Panginoon mga kapatid, maliwanag po sa kanyang kaparaanan sa bawat isa po sa atin. Step by step. Di ba sa pagluluto, kailangan, mahirap bang kasi pag minsan pag pinaluto ka, magluto ka ng kare-kare. Mahirap po magluto ng kare-kare. Tama? Right? Sino dito marunong magluto ng kare-kare? Amen. Ay, ako pala hindi pa. Kapag hindi marunong, mahirap. Sagmaw ang kalalabasan. Kasi may proseso, may tamang pasunod-sunod. Pero paano magiging success? May step. Kaya nga, the step of a good man are ordered by the Lord. Para ma-reach natin yung gusto natin, yung pinagpalang buhay, masayang pamilya, magandang trabaho, financial freedom, ano man mga pangarap natin sa ating buhay, para ma-reach natin yan at para matanggap natin yan, pagtiwalaan natin kung ano ang proseso ng Panginoon. May step. Hindi pwede mag-jump. Napagising mo, yun na. Pagising mo, natanggap mo na. May
proseso, mga kapatid. Kaya pagtiwalaan natin kung ano ang proseso na ipinagkakatiwala sa atin, binibigay sa atin ng Panginoon. Kapag in-appreciate natin, pinagtiwalaan natin yung Diyos sa kanyang proseso, magiging masaya tayo sa resulta. He that handleth matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. Kaya nga mga kapatid, pagtiwalaan natin ang proseso ng Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, para magkaroon ka ng pinagpalang buong linggo, manambahan. That's the process. Para pagtiwalaan ka ng Panginoon sa maraming mga bagay sa buhay mo, maging katiwa-tiwala ka sa Panginoon. Para pagkatiwalaan tayo sa maliit, mapagkakatiwalaan tayo sa mas malaki. Kung ngayon, Lord, gusto ko sana makabili mo lang sa church ng ganito, gusto ko makakontribute, Panginoon, sa church ng ganito, gusto ko man lang makapag-commit, Panginoon, sa Panginoon ng ganito, magagawa yon kapag napagkatiwalaan tayo ng Panginoon. So kaya nga, pag napagkatiwalaan tayo sa tithes and offering, bless tayo ng Lord. Yan ang sikreto. Yan yung proseso para pagpalain tayo. That's the process. Para pagpalain tayo, lumago tayo spiritually, mag-devotion, magbasa ng Bible, mag-pray. It is the process of the Lord. Hindi instantly natin marireceive kung ano yung mga bagay na gusto lang natin. Mayroon palaging proseso. Ang proseso, mahirap. Kaya, bakit? Kakaunti lang yung nagtatamasa. Mahirap yung process. Maraming Kristiyano, halos lahat naman po ng Kristiyano gusto lumago, gustong magtumibay, gustong mag-grow. Pero bakit kakaunti lang po ang nakaka-achieve nun? Kasi mahirap yung process. Pero kapag pinagtiwala lang natin yung Diyos sa kanyang procedure, sa kanyang proseso, ma-achieve natin kung ano yung gusto nating ma-achieve. Amen. Matatanggap natin kung ano yung gusto nating matanggap. Mangyayari sa atin kung ano yung gusto natin mangyari. Kaya, huwag yung sarili nating kaparaanan, hindi sa sarili nating magagawa, kundi sa kung ano ang magagawa ng Diyos. Trust the Lord's procedure. And lastly, mga kapatid, mahirap man ang sitwasyon, ano mang kabalisaan natin, ano mang problema, kahit gaano mang kahirap yan, walang imposible sa Diyos. Kaya pagkatiwalaan natin yung kanyang magagawa. Trust the Lord's power. Trust the Lord's power. Palagi pong mayroon magagawa ang Diyos. Wala pong limitasyon ng Diyos. Sabi ko sa Luke chapter 1 verse 37, where with God, nothing shall be impossible. Amen. Wala pong imposible, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nga, saan naman po, mga kapatid, na kabalisaan na kinababalisaan natin? Philippians chapter 4, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication and with thanksgiving, let your moderation be made known unto God. Kaya nga, huwag tayong mabalisa sa anumang makabalisaan natin. Ilapit po natin sa Panginoon, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Choose to be happy. Kaya nga, mga kapatid, ito po ang gusto sa atin ng Panginoon. At ako man po, gusto kong sabihin po sa inyo, gusto ko, happy ka. Amen. Ginaya ko lang po dun sa politician. Pero mga kapatid, ito po ang napaka-halaga na meron po tayo palagi. Yung ngiti sa ating labi. Huwag mong ibigay sa iba yan. Huwag mong ipanakaw. Ingatan mo yan. At kung wala ka yan, magkaroon ka dapat. Kaya mga kapatid, ang pagiging masaya hindi po madali. Ay hindi po mahirap. Ang pagiging masaya, hindi mahal. Hindi mahirap hanapin. Kailangan mo lang piliin. We cannot control our circumstances, but we can control our responses. We can choose to smile, to be happy. Choose to be happy. Let's all stand. Tayo pong lahat ay tumayo at yumuko, pumikit. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos, dakilat, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon pong ito na kami po ay muli niyo po, Panginoon, pinagkalaban po ng pagkakataon na makapakinig po ng mensahe po mula sa iyong banal na salita. Maraming salamat po sa pagtuturo po sa amin, and thank you for this wisdom, Lord, na tinuro po sa amin na hindi namin kayang kontrolin ang mga sitwasyon darating po sa aming buhay at mga dumarating po sa aming buhay.
Pero kaya po namin at pwede po namin piliin na maging masaya sa lahat po ng circumstances sa aming buhay na dumarating, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil pinakita niyo po sa amin na kaya po pala kami madalas nawawalan po ng kasiyahan sa aming puso, sa aming labi, sa aming mukha, sa aming expression. Kasi po dahil pala sa mga kinababalisaan po namin na dapat hindi po namin kinababalisaan. Na dapat po pala namin, Panginoon, ipagkatiwala po ito sa iyo, ipaubaya po ito sa iyo. Kasi kami wala man kami magagawa man po kami, pero mapapagod lang po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil pinalalahanan niyo po kami na napapagod lang po pala kami, Panginoon, sa mga bagay-bagay na nangyari sa aming buhay, sa mga bagay-bagay na ginagawa po namin sa buhay pong ito. Maraming salamat po, Panginoon, dahil naipalala niyo po sa amin na kapag ako po yung napapagod, kailangan ko lang po pala magpahinga at kailangan ko po piliin na maging masaya. Napakalaga po pala, Panginoon, na maging masaya dahil ito po yung command niyo sa akin. Ito po ay mahalaga para sa akin. At ito po ay palaging tama para sa akin. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na pagkatiwalaan ka. Pagkatiwalaan po ang iyong plano sa aking buhay. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na mapagkatiwalaan ko po ang proseso na nais niyo pong sundin ko, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa po namin na pagtiwalaan ka namin sa aming buhay. Sa lahat po ng mga bagay na darating po sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapagkatiwalaan ka po namin sa bawat sandali po ng aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging masaya kami palagian sa buhay po namin ito. Kaunting panahon lang po meron kami, pero nais po namin, Panginoon, piliin na maging masaya po sa iyo palagi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po namin Panginoon Kristo, aming Panginoon tagapagligtas. Tawagin ko po